Jesus Christ, Almighty God, Almighty God, Jesus Christ. muli maraming salamat sa ating Diyos, makapangyarihan sa lahat. At sa araw na ito na ating ipinagbubudi o isinisilit natin ang unang araw ng isang linggo. Happy President Week. Amen. Sa lahat, maging sa buong mundo po na patuloy na sumasabuhay sa pagbabahagi ng mga ilang impormasyon na nagmumula sa banal na kasulatan na ito'y iniwan ng mga sulat ng mga apostol na ang naging author nito walang iba kung hindi ang ating Espiritu ng Diyos na siyang nagtuturo at sumulat ng mga bagay. Amin pong pinaabot doon sa mga taga-subaybay na nagsusuri na sa araw na ito ng unang araw ng isang linggo ay magbabahagi po kami ng mga information ng mga ilang aral sa banal na kasulatan upang ating lubos na mapagtimbang at maunawaan at ating maitubuhay kung atin na ito maintindihan. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ako'y nagpapasalamat higit sa lahat sa ating Panginoon na muli tayo tinipon upang sa ating pag-aaral ay magpapahagi tayo ng mga ilang kaunawaan na nagmumula sa banal na kasulatan. Kahapon po ay araw ng Sabat sa ating Panginoon, araw ng Miyerkules, ay nakapagbahagi ng mga bagay ng mga aral mula sa Diyos ang ating Butiking Bishop, na ang ating pag-uusapan ngayon kung kapatid ay nais ko rin po i-ugnay ayon doon sa paksa na ating napag-usapan kahapon. Kahapon po ay napatunayan natin at ating natutunan na ang covenant keeper walang iba ang ating Panginoon. Ang pangako ng Diyos hindi nagbabago, pero ang katanungan ko po, ang pangako ng Diyos, tao sa Diyos, mayroon question. Sa umagang ito, nais kong magbahagi ng talata ng Biblia, mga ilang talata ng Biblia na ating gagamitin para mapag-ugnay-ugnay natin ang ating pag-aaral sa umagang ito. Nais ko po buksan ang aklat ng Biblia sa Bagong Tipan, na ito'y aklat ni Santiago na sa English si James. Buksan natin po ang James chapter 4, verse 1 to 4 lang muna. 4, 1, 4. Ang sabi dito sa verse 1, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan ang mga pag-aaway sa inyo? Question mark po ang dulo ng hindi. Hindi baga nagbubuhat dito? May tinutukoy po. Saan? Sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangka. Kung ating unawain mabuti, si Apostol Santiago ay may nalubos na naunawaan tungkol sa mga naglilingkod sa Diyos. Na baga mga aral, tinuturo ang lubos, pero sa mga gagalaw at kilos ng tao o gawa, meron siyang nabasin. Kaya sabi niya dito, hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Ang tao binubuo ng body, soul, ang mga sangkap natin, alam natin ang bawat isa kung ano ang sangkap natin. Amen? Kaya napakahalaga na lubos natin maunawaan. Sabi ng verse 2, kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Sa English sabi dito, yelas and have not. Ang paghahangad mo ng bagay, hindi po masama. Depende kung sa anumong paraan hinahangad ang isang bagay. Pero ang pinakamahalagang bagay na dapat mong hangarin, ang mga bagay na nauukol sa katuwiran ng Diyos. Sa pangangaral ni Apostol Santiago, mga brothers and sisters, mapapansin natin na ipinararating ito una sa mga mananampalataya
ng ating Panginoon at sa mga hindi nagsisintampalataya upang magkaroon ng aral. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, sa daigdig o sa mundo ng espiritual, nakikita natin ang mga bagay nito na itinatanong. Ang sabi dito, kayo'y nag-iimbot. Bakit tayo nag-iimbot? Dahil tayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away, nakikipagbaka, kayo'y wala. Sapagkat hindi kayo nagsisisi. Kung ating babalikan ang talatang ito, sabi dito, kayo'y nagsisipatay at kayo'y naiinggit. Ang dungawan ng pagnanasa ng isang tao ay walang iba ang ating mata. Kapag ating nakikita, pumapasok sa ating isip at nagkakaroon tayo ng pasya sa pamamagitan ng ating puso. Hindi naman po masama na maghangad. Sabi, tulad ng nasabi ko. Tiyakin lang natin na ang ating paghahangad ay nasa tamang daan, nakaayon sa katuwiran. Sapagkat bilang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, dapat ang daan ng Diyos ay siyang gamitin natin sa tuwiran sa ating buhay. Kasi ang pagnanasa na ito, yung last na ito, minsan naliligaw, nauuwi sa hindi maganda. Bakit kayo nagsisipatay? Hindi po ito literal na pagpatay. Sa mga katulad sa atin na nag-aaral ng salita ng Diyos, isang pundasyon ang nilalagay sa bawat puso at isipan ng bawat isa. Pero kung isa natin mga kapatid, ang mga tao na tumutulig sa atin, hindi baga pinipilit nilang patayin ang natanim na katotohanan sa ating puso at isip. Kaya ito ay isang labanan, mga brothers and sisters. Kayo'y nakikipag-away. Bakit? At nakikipagbaka, nakikipagtunggalit. Kayo'y wala. Kung ating titingnan sa mga taong mayroong kaisipan nito, pagsisikapan nila na makuha ang isang bagay maging sa mabuti kumasama. Dahil sa mga natin. Kaya minsan naririnig ko mga madalas sabihin na kung hindi makuha sa santong pastasan, sa santong usapan, kunin natin sa santong pastasan. Pero bilang mga lingkod, nakarinig tayo ng mabuting balita, bakit pumapasok sa ating isip? Maging si Apostol Pablo na nangangaral na siyang apostol ng mga Hintil, naguluhin mayanan siya sa mga bagay. Ibig kong bumait, subalit hindi ko magawa. Ang ginagawa ko hindi ko ibig, kundi ang ibig ko, hindi ko magawa. Ito ang malaking katanungan sa buhay pananampalataya. Anong mayroon sa labanan natin? Pagpatuloy natin ang pagbasa mga kapatid. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Tanong na naman natin, bakit? Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. So ang Biblia mismo, ang sumasagot at nagtatanong, at siya rin ang nagbibigay sa atin ng aral. Hindi po nagkakamali ang binanggit dito ni Apostol Santiago. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Saan tayo humihingi? Sa Diyos. Marami po mga lingkod ng Diyos sa haba ng paglilingkod sa Diyos, marami na po sa atin ang naiinig. Madalas sinasabi natin, nasaan ang pangako?
Pero dito napakaliwanag ang binanggit dito, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama. Pero sa bunganga natin, mabuti ang motibo. Pero sa loob natin, masama. Kaya napakahirap na labanan ang ganito mga kapatid. Upang gugulin sa inyong mga dalayaw. Napakahirap po kung ating tatanungin ang isang tao. Pag halimbawa, nagkamit ka ng 5 milyon, saan mo gagamitin? Hindi po siya makakasagot ng turol na paggagamitan ng mga bagay na ito. Kapag nagugulo ang isip at puso ng tao kung saan siya magsisimula. Sa verse 4, ang sabi dito, kayong mga ngalonya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Bakit binanggit ang pangangalonya ito? Sa pangangailangan ng tao mga kapatid, lalo na katulad sa atin ng mga may hirap lamang, salat sa pangangailangan. Ang tendency ng bawat isa sa atin lumapit. Kahit hindi nating kapananampalataya, ay lalapit tayo. Mapunan lang ang pangangailangan ng bawat isa. Amen. Sa pangangailangan natin ito, mga brothers and sisters, hindi po pwede na ikaw ang masunod. Dahil ikaw ang lumalapit. Susunod ka ngayon doon sa hinakapitan mo. Hindi ba ito pagpapahayag na inaalipin ka ng dahil sa ating pangangailangan? Kaya ang aral na binanggit sa banal na kasulatan, be wise like a serpent and be humble like a dove. Napakasarap ng pagbabasa. Pero minsan sa tindi ng pangangailangan natin, nakakalimutan natin ang mga itinuro sa atin. Amen. Kaya sabi dito ang pagkaliwanag, nakikipagkaibigan sa sanlibutan, nakikipag-away tayo sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Binigbit-bit na sa puso natin ang aral ng Diyos. Bakit mo nilimot sa isang pagkakataon? Kaya laging itinaboy din maging si Apostol Mateo, sinulat niya sa kanyang aklat. Ang sabi doon sa 33 ng Mateo, buksan po natin. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. At ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang sabi dito, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Sinong kaharian? Kaninong kaharian? Hindi ba yung kaharian ng Diyos? Anong mayroon sa kaharian? May mga kautusan at palatuntunan. Kumustahin natin ang mga naghahanap nito? Naunawaan ba natin ang tunay na kautusan at palatuntunan ng Diyos? Na ito'y kaso mula pa noong una. Sa lumang tipan, binanggit ng Malakias 3:6 o 7, mula pa sa inyong mga magulang, nagpakaligaw na kayo sa aking mga kautusan at mga palatuntunan. Patuloy po ang usapin dito sa tao at sa Diyos. Pero marami sa atin po ang nagbibitbit o nagtuturo ng mga aral. Paano natin i-implement ito sa ating buhay araw-araw? Kaya napakahalaga po na ating balik-aralan uli. Balik-aralin uli ang mga bagay na. Maging si Apostol Pablo nakita niya ito. Maging si Santiago nakita niya ito. Apostol Santiago. Na sa ating kasalukuyang panahon, nagaganap din ito. At nangyayari ang mga bagay. Ano ang pinagmumulan? Mula din sa tao ang pinagmumulan. Napakahalaga po na ating ito lubos na maunahan. Kaya ang sabi dito sa
chapter 3, tingnan natin, ng James, Santiago. Tingnan natin yung Santiago chapter 3, verse 15 and 16. Ang sabi dito, sa pangangaral ko ni Apostol Santiago, nakita niyo. At naunawaan niya yung mga bagay na itinatanong dito. Ang sabi niya dito, dahil aral siya ng katotohanan ng salita. Hindi ito ang karunungan bumamalagwa sa itaas. Kapag ang ugali natin ay hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, hindi ito ang karunungan bumaba sa itaas. Saan galing ang karunungan? Binanggit din niya rito, kundi ay nauukol sa lupa sa laman sa Diyos. Amen? Napakaliwanag po. Sa 16, sapagkat kung saan mayroon paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Wala palang kaguluhan kung walang gawang masama. Ano ang ginagamit ng bawat isa para makagawa tayo ng kaguluhan? Maraming paraan. Yung PP, mga kapatid, may sign language. How much more yung ganap na nakakapagsalita? Kaya uli, binanggit dito sa 17, ang sabi dito, ngunit ang karunungan buhat sa itaas. Nagkaroon ito ng comparison doon sa 15 at sa 17. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay unay-una malinis. Makikita natin ang karunungan na malinis doon sa mga lingkod ng Diyos kung walang ibang hinahagayag ang mga lingkod ng Diyos o mga tagapagturo. Yung mga bagay na ikabubuti ayon sa katuwiran ng Diyos. Ay unay-una malinis sa kamapayapa. Banayan. Hindi drastic. Madaling panaigan. Puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang inaayunan, walang pagkakainan. Tayo po ay nasa ministry of reconciliation. Hindi tayo pwede kumampi sa isa, hindi din tayo pwede kumampi sa kabila. Nasa pagitan tayo ng mabuti at ang pinag-usapan. So dapat umiral dito ang katuwiran ng Diyos. Kaya nakikita dito ang bunga nito. Kung ang isang lingkod ay bit-bit itong karunungan na nagmumula sa itaas. Ang sabi dito, at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. E paano po yung hindi nagsisigawa ng kapayapaan? Anong bunga mayroon? Kaya napakalaki pong katanungan. At napakalaking assignment dapat sa bawat isa. Nakikinig, nagsusuri o mga profesional na nagtuturo. Dapat po natin unawain ito. Madali po magbasa, madali po magsalita. Pero hindi ito ang hinahangan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung ibig niya at sa kanyang purpose, ang masunod. Kaya nga may talata sa Biblia, ang sabi doon, salamat Ama at hindi mo ito pinaalam sa mga pantas at matalino, kundi doon sa mga mangmang. Pero sa panahon ngayon, mga brothers and sisters, ihinula na rin ito na ang karunungan ng tao ay lalago. Kumustahin natin kung paano ginagamit ang karunungan. Yung karunungan binanggit, dalawa. Karunungan mula sa masama at karunungan mula sa Diyos.
Ating sundan mga kapatid ang talata. Puntahan natin uli, balik tayo sa James chapter 2, verse 5. Sabi dito sa chapter 2, verse 5, dinggin ninyo mga minmahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya. Ang nais ng Diyos, pinili tayong mga dukha upang maging mayaman tayo sa pananampalataya. Kapag may pananampalataya ang isang tao, isang lingkod, ibig sabihin, aral ka ng salita ng Diyos. Paano ka mananampalataya kung walang ng Diyos? Amen? At mga tagapagmana ng harian ang pinangako niya sa mga nagsisikibig sa Kanya. Ito ang pangako ng Diyos. Pero kung pupuntahan natin ang aklat pa rin ng James, magsimula tayo sa 1:14. Ang sabi dito, chapter 1, verse 14. Ha? 114. Na ano? James. Santiago, chapter 1, verse 14. Ipinaliwanag niya dito ni Apostol Santiago. Sabi din niya dito, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang kita at nahihikaya. Nasa bang solusyon ito? Nasa atin pa rin. Ano ang kakapitan natin? Salita ng Diyos. We must know how to control our feelings. Paano natin makukontrol? Kung ang napakinggan natin ay iniwanan natin. Di ba? Kaya ang sabi dito, kung magkagayon ang kahalayan, kung may paglihi, nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagkamalaki na, ay nagmumunga ng kamatayan. Nais ba natin ang ganito? Hindi ito kamatayang literal, mga brother. Kamatayang spiritual. Malalayo tayo sa Panginoon dahil sa mga bagay. Verse 16, sabi dito, ang bawat mabuting kaloob ay bawat sakdal na kaloob, pagbukaw ang buhat sa itaas, na bumababa sa mga ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino pa man ng pag-isiba. Ang nais ituro sa atin dito mga kapatid, ang tunay na paninindigan at paghawak sa tunay na katotohanan ng salita. Kapag nanindigan ka, gagawin mo. Kapag hinawakan mo ito, ipagpapatuloy mo. Ito ang pananalig, pananampalataya. Dahil umaasa ka sa mga bagay na hindi mo nakita. Verse 18, sa kanyang sariling kalooban ay sa kanya tayo pinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ito yon yung binanggit ko kanina sa unang talata. Ipinanganak na ba tayo ng katotohanan? Upang tayo'y maging isang uri ng pangamuhing bunga ng kanyang mga nilalang. Hindi maging isang bungang sira sa kanyang mga nilalang. Ang nais ng Panginoon na tayo'y maging isang pangunahing bunga. Born again, begotten from above, ipinanganak na muli. Kaya binanggit sa isang talata, ihagulog natin ang ating sarili na walang kapintasan. Hindi naman tayo exempted sa lahat ng pagsubok, pero tinuturuan tayo kung paano tayo humarap sa pagsubok. Isinulat din sa Biblia na wala pang pagsubok na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos pagdating ng pagsubok, siya rin ang gumagawa ng paraan kung paano tayo makakaligtas nito kung makakaligtas. Yes. 19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Nagtuturo si Apostol Santiago sa panahon. Ngunit maliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita, magpatupad sa pagtugali.
Kung iugnay natin ito sa Santiago chapter 4 verse 1, may makukuha tayo ditong aral. Ang dila nandito rin sa aklat ni Santiago, bagamat maliit na bahagi ng katawan. Ito ang may tangan ng buhay at kamatayan. Malawak na susunod. Sumusunog ito ng malawak. Verse 20, sabi dito, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na pakinggan, inaral, inunawa, nasa atin lahat. Pero paano natin ipinamuhay? Na may makapagligtas ng inyong kaluluwa. Kung ating tatanggapin ang salita, ito ang magiging tagapagligtas ng ating kaluluwa. Ang sabi ng 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita. Kung ating papansinin yung mensahe ni Apostol Santiago, nasa harap siya ng tinuturuan. Datapwat maging tagapagtupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang iyong salita. Maraming magagaling. Maraming marunong salat ng wika o lingwaheng marami. Magaling mag-preach. Kung titingnan natin lahat magaling. Pero may isang bagay na hindi siya magaling. Tayo na po ang mag-isip. Verse 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, tandaan natin ito mga brothers and sisters, ay katulad siya ng isang tao na tiningnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Ang ganda ng aral niya ito. 24, sapagkat minasdan niya ang kanyang sarili, tiningnan ang kanyang pagkatao dahil aral ng salita ng Diyos. Tindig niya lahat, nasa akin na lahat. At siya ay umalis pagdakay kanyang nalimutan kung ano siya. Hindi ang katayuan ngayon ng bawat isa ang dapat natin. Saan ka nagsimula bago ka turuan? Malapit na mga brothers. Kung ang sino man, ito sa mananampalatayan mga tagasunod o sa mga Christian, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, samantalang hindi na pinipigil ang kanyang dila tulad ng nabanggit ko kanina, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko nalintan ang aking buhay, makamit ko lang si Kristo. Verse 27, last verse. Ang dalisay na relihiyon, ito po, mga brothers and sisters, at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila, ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Lahat po tayo makasalanan, pero lahat tayo naghahangad ng kaligtasan. Pag ibinalita sa iyo ang balita ng kaligtasan, panghawakan natin itong mabuti at gawin natin ito. Para hindi sayang, gumugugol tayo ng oras panahon, halaga ng salapi. Pero mauuwi tayo sa wala. Si Apostol Santiago rin ang sabi dito, ang paglabag sa isa ay paglabag mo sa lahat. Aralin natin po mabuti ang mga bagay na ito sa mga. Ako po ay nagpapasalamat at binigyan ako ng pagkakataon na muli makapagbahagi o makapagbigay ng information sa lahat nagsusuri o maging mga tagapangaral. Kaya sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Maraming salamat and happy birthday
OTV. Ito yung patuloy sa lalaki bukas. Apat ako. Ating time. Atin kung pagbulay-bulayan muli ang salita ng Diyos. Sapagkat ngayon ay gibang ko ang mga kapatid sa pananampalataya. Ang araw na ito ay first day of the week. Bakit may first day of the week? Sapagkat meron pong last day of the week. Ganyan po ang filosofiya. Sa atin pong kinagis ng kaalaman tungkol po sa 7th day of the week. Ang sabi dito sa dictionary, the 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as a day of rest and worship by Jew and some Christians. Nothing some Christians, hindi po lahat. So doon sa talakyan ng binahagi ng ating kapatid sa salita ng Diyos, hindi lahat ng Christians na nagsabat. Hindi din lahat ng Christians na naniwala na may sabat. At hindi din lahat ng Christian na naniwala na ang first day of the week sa kinagis na natin ay biblical. So, dito pa lang, linaw na ang observance nila sa 7th day from Friday evening. So, ang time noon, 6 p.m. Friday, after pag kinabukasan po ng Saturday, 6 p.m. which is 24 hours. So, yung practice po ng Jew sa Old Testament time, ang Saturday ay 7th day of the week. So, magkadikit na po siya. Kung bibilangin natin from Friday to Saturday, 24 hours, yung Sabat. Sapagkat sa Old Testament, pagdiriwang po nila, sa loob ng 24 hours ay hindi ka pwedeng magsaing, buto, gumawa, trabaho, sapagkat sa ilalim ng batas sa pamuno ng Propeta Moises ay bawal po gumawa sa panahon ng Sabat. Kaya sa time natin, kapag pinag-aralan po yung Sabat, kapahingahan, kung ang gagawin, hindi na po applicable yung time ng Jew na in 24 hours wala gagawin ng tao. Sapagkat as a Christian, kaya pag sinabing as a Christian, we have Jesus Christ to redeem our sin. Yung flesh natin, nanggit kanina, through Jesus Christ, yung flesh, kukontrol niya yun. At sa kalagayan niya ngayon bilang Espiritu, ay i-circumcise ang ating laman kung paano po na-penetrate ng lust of the flesh dito sa daigdig na ito. Kaya tinawag siya sa Revelation ng war. Tinawag siya ng ayon dito po sa chapter 17 verse 14. May ipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nandaigin. So, dito sa daigdig dito, bilang mga believers in Christ, kaya nagpabawal na talaga yung gawa ng laman sa kontrol ng banal na Espiritu. Sapagkat ang daigdig na ito ay nasako po ng kabulukan, sabi sa Scripture. Ngunit, ang kasama ni Kristo sa panahong yan, yung mga pili at mga tapat sa digmaan yan. Kaya sa pag-aaral, pastors and bishop, preachers, anumang kaalaman na abot ng isang tao,
meron siyang pagkakaiba sa beginners at meron pagkakaiba sa matatagal na sa ministry. So kapag matagal na ang isang tao sa ministry, makikita sa kanya na yung laman niya ayon sa scripture kaya ng mga tapay na nakokontrol na siya ng Holy Spirit. Hindi na mananaig ang laman sapagkat ang sabi kanina, kapag merong nananaig ang laman, ang karunungan ngayon hindi galing sa taas, kundi dito sa sanlibutan. Pag sinabing dito sa sanlibutan, lahat ng nandito sa sanlibutan, kalaban ng Diyos. Pag kalaban ng Diyos, walang ibang kalaban ng Diyos dyan, no? Nang sabi kanina doon sa scripture. So, sa mga more than 10 years na nagsiserve na sa Panginoon, kapag yung laman niya umiiral, yung galit at siya umiiral, sabihin, under siya ng pang-gobyerno ni Satanas. Away. Kaya without knowing, sa ating panahon, na kalimitan po ang tinitira talaga ang mga lingkod ng Diyos. Sa dito sa laban nito, ang kala natin, ang laban ng Pinjabno, yung pala Diyos na. Kaya yan po ang binanggit ko ng scripture kanina na katulad ng practice ng Diyos, ito natin, from Friday evening to Saturday. Hindi na po mababago yan. Even in any dictionary, lifetime declaration na po nila yan. So, pag merong 7th day, meron din po first day. So, ang tanong, kapag tinatalakay ang first day of the week sa time natin, anong talagang tamang araw? Yan ang mga tanong. Halimbawa po, sa practice po ng Roman Catholic bago naging 2024, alam natin from 321 centuries ang mga pong nagsusuri na hindi pinagkalaman sa mga professor na talagang sinikat ni Constantine na manatili ang declaration ng Sunday na sabat ng Roman Catholic. It is good sapagkat nangingilin ang mga Christian sa mga araw na yun. Pero sa mga nag-aaral, sa mga naglilingkod sa Diyos, kaya inuutos po yung Biblia 5:39, search the scripture, sapagkat ang tinutukoy po doon sa talakay kanina, na itong laman, itong flesh natin, kailangan bantayan ito, sapagkat ito yung gumagawa ng pagkakasala ng isang tao. Kaya tinalakay ito ng banal na kasulatan, tinitingnan ng ating kapatid sa mga scripture kanina. Malinaw na ito ay mula sa pasimulang aral. So, alam na natin yan, yung mga aral tungkol po sa pasimulang aral. At ipinakita po yung sa paliwanag ni Apostol Pablo na yung Sabat at saka first day of the week, hindi na po tinatalakay niya. Pero malimit si Apostol Paul nakipag-communicate sa mga kapwa-manggagawa sa Diyos sa pagkikot na sa Asia, na kalimitan ang kanya pong pagdating first day of the week. Sa yung first day of the week, ang tanong, hindi naman binigay ni Paul kung anong araw, Merkulis ba, Huwebes ba, o Biyernes ba. Pero ito ang paliwanag ni Paul sapagkat alam niya na tinawag din siya sa Espiritu ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya ito ang sulat niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1. Ito pong sulat niya, kaya napakaganda po ang kanya pong share sa atin bilang mga kumpila. Sapagkat naniwala siya na may banal na Espiritu na gumagawa at tuturo na sabi ng 14:26, ang banal na Espiritu ay magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalaala sa lahat ng bagay. Sabi niya, datapwat kung sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, so sa sinabing panahon, bahagi ng panahon, so from year 1 up to the present yan. Pag sinabing bahagi ng panahon, merong winter season, merong summer season. So sa time natin, pag sinabing buwanan or pangalan ng buwan, sa Gregorian calendar from January to December. So may mga bahagi ng buwan.
Katulad ngayon, April. Pagdating po ng May, katulad na yan. Pagdating ng May, ang dami na po mga pista yan. Sa mga bahagi ng panahon, kayo nakakaalam. Ito bang mga pista mga darating? Ito ba ay napurihan ng Diyos, naluwalhati ng Diyos, sapagkat maraming mga fanatics sa time natin ngayon na talagang naniwala hanggang ngayon sa kinagis ng paniniwala tungkol sa mga pista-pista. So, mayroong mga banal. May mga unang mga tao na naging banal. Kaya sa time natin, ipinakita po na sabi niya, hindi na kailangan isulat ang bahagi ng mga panahon. Mga kapatid, hindi ko na kailangan na isulat ko pa sa inyo ang Ama sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam. Yan ha. Pag nalaman ito ng mga Christians, ang kanyang sarili, ayon sa scripture kanina, makukontrol siya ng Holy Spirit, ng Diyos, at hindi niya gagawin sapagkat alam na niya ang bahagi ng panahon. Ang bahagi ng panahon ngayon, either time. Ephesians, ang living the time because the days are evil. Itong bahagi ng panahon. Ang bahagi ng panahon ngayon, ang banal magpakabanal, ang liko magpakaliko, ang masama magpakasama, ang matuwid magpakatuwid. So ang tanong, saan tayo nakatayo ngayon o ang buong Christian sa buong daigdig na bahagi ng panahon? Pagpakatuwid ba? Pagpakabanal ba? O pagpakasama? Ngayon kung nakadesign ng isang tao, lingkod ng Diyos sa bahagi ng pagpakatuwid, hindi na niya gawin ang pagpakasama. Hindi na rin gawin niya ang pagpakaliko. Kasi alam niya bahagi ang panahon eh. Sabi niya po sa Pablo. Kaya sabi ni Paul, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. So paano ka ngayon as a Christian mag-iingat? Dahil pag sinabing 24 hours, magmula sa isang oras hanggang pangalawa, hanggang paglima, 10. Babantayan mo yung mga oras na yun kasi pag dumating ang Panginoon, baka madali ang tao doon sa laman. Tingnan niya bago natin balikan. Ang Sabat sa time natin ngayon na pinag-uusapan, Saturday. So, ang Saturday ay in of Sabbath. Ibig sabihin nag-start siya ng Friday. Ngayon, sa kaalaman ng mga tao na ang Sunday ay first day of the week. Ngayon, sa kaalaman ng tao, si Kristo pinatay ng Biyernes. Ngayon, masarap siya pakinggan, pinatay siya ng Biyernes, nabuhay siya ng Linggo. Masarap pakinggan siya eh. Pero titingnan mo ngayon, sapagkat sinabi ng Matthew chapter 12 verse 14, ang anak ng tao ay mapasailalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. Amen. Kung Sabat ng Diyong pag-uusapan, perfectly, 24 hours from Friday to Saturday. So, kailan uli ang another 24 hours? Uli Sunday uli. Another 24 hours? Monday. So, kung 3 hours ang bibilangin mo from Friday to Saturday, isang araw. Saturday to Sunday, isang araw. Sunday to Monday, 3 araw. So, sa 24 hours, ilang oras yan? 72 hours. Ngayon, Friday siya namatay, Lunes siya, Linggo siya nabuhay. So, mula ka ngayon sa Friday ng anong oras? Sa Jew, 6 p.m. nag-start ng kanilang time. Kay Christ, alas 3 ng hapon. So, mag-start ka ng alas 3 ng hapon, Friday. Pag kinabukasan ng Saturday, alas 3 ng hapon, 24 hours. Pag kinabukasan ng 3 p.m. ng Sunday is
Dalawang 24 hours. 42 hours. 2 days. 24 hours, 42 hours. Ito natin. Friday, 3 p.m. Pag kinabukasan ng Saturday, 3 p.m. 24 hours. 24 hours. Okay? Sa araw. Pag kinabukasan ng Sunday, 3 p.m. Araw. Araw. Pag kinabukasan ng 3 p.m. ng Monday ay yun. So, pag ginamit siya ng competition, ang tamang competition sa ilalim ng chapter 12 verse 14 ng Apostol Mateo, hindi linggo sa buhay, kundi Lunes na. Kaya lahat ngayon ng mga born-again Christian, napapaniwala na ang Sunday ay first day of the week. Paano ngayon yan? Na kung Sunday tumama ang first day of the week, ang katapusan ng 3 days and 3 nights, ang Monday ay pasimula ng Labor Day. Private or government ang design ng weekly magmula Monday hanggang Friday, tinatawag siyang weekdays. Pagdating ng Saturday at Sunday, tinawag siyang weekend. So ngayon, ang ating ekonomiya ng lahat ng bansa, dinisign kasama ang paggamit ng mga araw sa Labor Day from Monday up to Friday. Ngayon, pag dineclare ngayon at sinunod ang tamang competition na ang first day of the week o after 3 days and 3 nights ay Monday, masisira ang ekonomiya. Again, ang laman ng tao, flesh, na siyang namamayagpag sa daigdig na ito, maapektuhan. At hindi papayag ang diablo na may karunungan dito sa ibabaw ng daigdig na ito na masira yan. Liban na lang kapag lumabas ang tao sa kanyang comfort zone. Kapag naintindihan niya na ito pala ay hindi ayon sa Diyos. Ayon sa Revelation 18:4, come out from among them. Kung sino may dim na yon, labas ka. Paglabas mo, papasok ka ngayon kay Kristo, sa unawang yan, naintindihan mo na ang susundin natin, yung eksaktong first day of the week. Tanong, bakit ngayon tayo po ay nag-celebrate ng first day of the week ngayon? Na ang araw ngayon ay Wibis. Di ba po? Walang nakasulat ng Biblia na Wibis o first day of the week. Linggo din, walang nakasulat. Pagkamat may isang linggo. Pero pagdating sa competition na mayroong 72 hours, hindi po ang po. Okay. Pupuntahan natin ang paliwanag ni Propeta Daniel. Siya po ang nag-guide sa atin para po malaman natin bakit pinag-stop lahat ito at gano'n na lang magturo ang mga apostol ng ating Panginoon sa Kristo, lalo na si Apostol Pablo, tungkol sa pagbabago ng isang tao na kapag naglingkod na siya sa Diyos, ang karunungan mula sa taas kung kailangan niyang sundin. Ano kung sabi niya? Daniel chapter 9 verse 27. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ni Daniel, Kabanata 9, talatang 21. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So yung 70 weeks of Daniel, yung pitong sa linggo, sa mga nag-aaral po, okay. Ang pasya po niyan ay pinasya na ng Diyos. So how can we determine na pinasya na ng Diyos? After the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, pinasya na He sat down the right throne of the Father, throne of the Father, umupo siya sa kanan ng Ama, ibinigay sa kanya ang full authority na i-handle niya ang kanyang things of time dito sa spirit time, langit at lupa. Kaya ang prayer na ang pagbanong usahin mo sa langit, kaya din sa lupa. Ibig sabihin, nung pinasya na, nandito na po ang kingship time ni Kristo sa daigdig dito. Kaya may war.
Eh kung napansin nyo, vloggers, mga nag-comment, mga disclaimer, hindi nila alam na yung war na ito, napabilang na sila, pero hindi ang klaseng war na patayin mo yung kapwa kung mananampalataya kasi bawal na nga kanina eh. Yung pagpatay, yung paggawa ng masama sa kapwa. Yung war na ito, tayong mga lingkod ng Diyos, very careful na hindi tayo makicommunicate sa ganon. Pwede tayong mag-share, magbalangkas ng mga scripture sapagkat hindi natin pwedeng i-deny na ang Roman Catholic nagdala ng Bible sa bansang Pilipinas. Kaya po, nakapagbasa tayo. Kaya sabi mo, naitibasa ka lang, inaaway mo na yung Roman Catholic. Hindi inaaway. Ang atin ditong pinag-uusapan, like today, na kung Sunday ang first day of the week, pagdating doon sa competition, hindi umabot ng 72 hours sapagkat ang declaration na matay si Kristo ng Friday. Nabuhay siya ng linggo. Maganda pakinggan. Pero pagdating mo, hindi tumama doon sa competition. Dahil kahit ihilira mo ang lahat ng engineer sa buong daigdig at architect, maging mga karpentero, hindi sila bilib kung tansyahan lang ang sukat. Kailangan may dala silang panukat talaga. Kung 2 por 2 pa yan, 3 por 4 pa yan, eksakto sapagkat gumamit sila ng amitusan. Pahinirahin mo, engineer, architect, sukatin mo yan sa iyong paningin lang. Ilang inches yan? Ilang metros yan? Estimating. Kaya mo ba sa calculation? May kahit magaling na hindi sila nagmamagaling. Para tiyak, gagamitan nila ang dos. Dos por dos yan. Pero din sa point natin, nung binasa natin ang scripture, bumili tayo ng 215 Bible sa Bible store. Nung binasa natin, ataklasan natin, bakit hindi pinaiiral yung sinabi ng Scripture at ang pinaiiral hindi ayon sa banal na kasulatan? Sabi ng mga apostol, ang hiwalay sa aming turo ay matakwil. Hindi nga isinulat ang first day of the week at seventh day of the week, pero sabi ni Paul, kalabisan na sa kanya kung isulat pa niya. Sapagkat alam ni Paul kung paano na-encounter niya si Jesus Christ sa daan papuntang Damasco, tayo ay maka-encounter din sa kanya. At kung anong mag-encounter ni Paul kay Jesus Christ sa kalagayang Espiritu, si Paul hindi na nagmayabang. Hindi na lumapang kay Christ sa suntukan tayo. Hindi na eh. Nagpakumbaba si Paul kasi alam niya yung kanyang siniraan, anak ng Diyos yan. Alam niya yung kanyang kinikriticize ay Savior ng buong daigdig. So sa time natin, kapag mayroong informasyon na dumating sa iyo sa akin na parang challenge, huwag mong ibig-big ang iyong pagiging professor na ang tagal mo nag-aaral ng Biblia. Ba't ako maniwala dyan? Kapag na-discover mo na kaiba sa iyong pag-aaral, that is the time of Jesus Christ upon you na nagbukas sa iyong isip na ito yung katotohanan tungkol sa inyong kalooban. Kaya ako yan kung ginagawa ko. Pagka binasa ko yung pag-aaral ng mga professor, tinitingnan ko, praise the Lord. Ibang mga nagpakilalang mga propeta, tinitingnan ko, praise the Lord. Pero pag nabasa ko, nasabihin ng propeta niyo, this is my declaration na wala nasibat na ako. At sinabi ng pastor, ako, ang tunay na pastor, sibat na ako. Ang tunay na pastor at propeta si Jesus Christ. Tayo, partakers of heavenly calling, ang lahat ng gift ay hindi nagbabago. Kung binigyan si Paul, binigyan din tayo, i-share natin. Libre, walang pamilya. Kaya po, ang nangyari, ipinakita ko sa sulat ni Apostol Pablo, praise the Lord, no? Susog natin doon sa ating kapatid. Colossians chapter 2, verse 8. Yan lang.
kung bakit po hindi tumutugma ang computation talaga sa free days and free nights. So, bago din balikan, ipakita na niya. So, Colossians chapter 2 verse 8. Verse 8. Ang sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 8, kayo'y magsipag-igat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Hindi na natin elaborate yan, no? Na ang computation na namatay si Kristo ng Biyernes, nabuhay siya ng Linggo. Pag kinompute mo siya sa 24 hours every day, hindi siya umabot ng 72 hours. Ito ay hindi aral ni Kristo. Ito ay filosofiya ng sanlibutan. Amen. Kaya po, I hope sa mga Bible school, no, magkaroon kayo ng subject about spiritual philosophy. Sapagkat kung wala kayong subject sa inyong Bible school about spiritual philosophy, madadali kayo sa filosofiya ng daigdig na ito. Ngayon, ang tanong, sino ang inyong professor sa pag-aaral ng spiritual philosophy? Yan ang tanong. Sapagkat yung professor na yan, walang iba si Jesus Christ. Ngayon, sa kalagayan niyang espiritu, kapag ang isang tao banal, pananahanan siya. Yan. So, paano ngayon na-recognize ito bago balik rin sa Propeta Daniel, yung pananahanan na yun? Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 17. 3:17 verse Corinthians. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Ngayon, binanggit kanina na ang karunungan ng sanlibutan mula sa Diablo at ikaw ngayon ay naglilingkod sa Diyos, hindi ka dapat mapiktuhan sapagkat ikaw yung templo ng Diyos. Pag tinangka ka mo sa akin, tawanan mo na lang yan sapagkat ikaw yung templo ng Diyos. Bago sirain ang templo ng Diyos, sirain mo ng sira sa kanya. So, paano ka matisod? Paano ka mapiktuhan? Amen? Christian laban Christian, pangit. Sapagkat ang templo ng Diyos ay kayo. So, bago sisirain ang templo ng Diyos, sisirain mo din manira sa kanya. So, paano ka gaganti? Sapagkat ikaw yung templo ng Diyos. Sunod na scripture. Sino man huwag madaya ng kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong, sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ay maging marunong. Kasi kung nakagawa ang isang Kristiyano ng mali, ano din yung mali? O hindi pagtanggol na tama ang isang mali. Sapagkat never magkaroon ng pag-iinganti ang mga taong templo ng Diyos, sapagkat yung templo na yun ay tinikling ng Diyos ay kayo. Pag kinukorek tayo ng Diyos doon sa mali, pagkatid natin mali, huwag natin ipaglaban yun. Kasi ang templo ng Diyos ay banal. Oh. Sunod na scripture. 19. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Yeah. Sapagkat nasusulat, hinuhuli ang marunong sa kanilang katusuhan. Yung tamang mga na yun, nagtutusuhan, hindi mula kay Kristo yun. Amen. Mula kay Kristo. Mula sa Diyos. Yan. Pagkatapos, ang sabi ng ating Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Chapter 5, verse 17. Kaya't kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ibig sabihin, tapagong nilalang siya, hindi siya pinipigil ng flesh. Hindi siya kontrol ng ganito. Kasi bagong nilalang siya eh. Bakit siya bagong nilalang? Dahil alam niya, templo siya ng Diyos. Tahanan siya ng Espiritu. Pero pag sinabi mo, ako ay templo ng Diyos, titiyakin mo na may bagyo talaga darating sa'yo. Kapag may dumating na bagyo, titiyakin mo rin na sa tamang pundasyon ka. Kasi sabi doon sa sulat ni Apostol Mateo, na kapag ang bahay na kayo sa ibabaw ng buhangin, darating ang bagyo, tumba. Darating ang baha, paglas. Amen.
Kaya kung ikaw ay templo ng Diyos, titiyakin mo, kung dumating ng bagyo, hindi mo mapapansin yung bagyo kung pansinin mo. Yung summer na ito, kung pansinin yung summer na yan, dahil templo ka ng Diyos eh. Pag sinabing templo, ang Espiritu ng Diyos mananahan sa'yo. Nananahan sa'yo, ikaw comfort ka, mag-attacking ngayon ng gablo, gagamitin ng sino mang tao, tatawanan mo lang yan. Mag-i-enjoy ka naman doon sa problema niya. Bahala na doon yung Espiritu ng Diyos na magipaglaban doon sa Espiritu ng Diablo. Sapagkat ikaw ay templo ng Diyos. Kaya binanggit kanina sa talata ng 5:17 hanggang 18. 18. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkakasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Islam, Buddhist, and every any churches today, lahat kay Kristo yan. Mga sapagkat ang isang katawan may ulo, may kamay, katawan, may balahibo, may paa. Eh, kung ang grupo natin pinapabilang doon sa lunal, ay salamat sa Diyos nakadikit ay sa katawan. At hindi pwedeng sabihin na yung paa, oy, ikaw kamay, wala kang gamit dyan. May gamit yun. O, nag-fellowship tayo, may distraction sa labas, may gamit yun. Kaya huwag hindi ka gamit ang mga distraction. Gamit yan. Kung pinatigil ng Diyos yan, hindi salamat sa Diyos pinatigil. Kung kaya tunutan ng Diyos ng mga wala tayong magagawa. Ang sabi ng Diyos, ang kanyang mata nakatingin sa tuwid. Amen. Ang kanyang mukha ay hindi nakatingin sa ang kanyang mata nakatingin sa ang kanyang mukha nakatingin sa iba yung mukha, iba yung mata. Pwede kang ang mukha mo naka-tutok doon, pero yung mata mo doon. Okay? Sabi niya scripture, ang mata nakatingin sa matuwid. Ngunit ang mukha ng Diyos nakatingin sa masama. Pag may distraction, pag nakatingin kayo, ibig sabihin matuwid yun. O, hindi nyo matanggap. Hindi natin matanggap. Yung mga sisigaw, uy, may pinatay doon, may pinatay doon. Saan? Doon. Tingin mo niya. Ganun lang na simple. Pag tabing ka ibig sabihin, hindi ko naintindihan na dapat ang mga lingkod ng Diyos ready na, handa na siya sa posibleng distraction mo sa buhay. Amen. Tatakbo pa nga para si Leighton. Tatakbo pa nga para si Leighton yung binaril. Ngayon, nung tinignan natin ang competition na hindi 72 hours, mata ng Diyos yun. Ang nakakita na hindi first day of the week, ang Sunday. Ngayon, kung pakinggan mo lang, nakatingin ko lang ng gano'n, Sunday, first day of the week, kung nga, Sunday. Sinagis na naman natin, sumunod na rin tayo. O tara mga anak, mga apo, sakay sa kotse, sakay sa van, simba tayo. Pagdating sa simbahan, ang conditions, ang ganda dito. Gandang mga panahon. Maya-maya, kiling-kiling. Yung magbigay sa Panginoon. Ay, siyempre, nagakotse ka. Magbigay ka lang ng sumpi na napakaliit. Kailangan medyo makapal, dahil kitang-kita yan kung saan dami yan. Ang pari, ang pastor, walang pagkana, importante ng tithes ka. Kaya ang preaching ngayon, hindi ganyan sa preaching ni Pastor Ahmad. Ang preaching ngayon, tinukutok ng mga tao. Para mag-amen ka na lang, amen. Hindi mo alam pala, nag-amen ka ng amen, hindi mo na-intindihan pala yung sinasabi ng scripture. Yung binabalangkas ng ating pastor, talagang bungguan talaga yan. Kung masaktan ang damdamin ng tao, salamat sa Diyos sa pagbabago ang gagawin sa atin. Kaya po, sabi kanina, hindi yan aral mula kay Kristo. Sabi pa ni Apostol Pablo sa verse 20 in chapter 2, Chapter 2, verse 20.
Mga nagbasa. Kung kayo'y nangamasay na kalapit ni Kristo mula sa mga pasimulang araw ng sanlibutan, bakit mawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanlibutan? Kayo'y pasakop sa mga panatuntunan. So, kailangan ang laman mamatay sa dating pagkatao tulad ni Kristo sapagkat habang nabubuhay na sa sanlibutan dito, yung pagpatay at galit, wala na sa isang lingkod ng Diyos yan. Kaya sabi ni Paul, bakit nabubuhay pa kayo dyan? Kung kayo ay nangamatay na kalapit ni Kristo. Buhay na po sa kapitibus. So, nagpapasakop ang tao sa mga palatuntunan, mga tuntunin na hindi tuntunin mga kay Kristo. Amen. Yeah. Ah. Kaya ang paliwanag, balikan natin kay Propeta Daniel in chapter 9, verse 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. Sinabing marami, walang kunti. Actually, tinatawag ito sa buong daigdig sapagkat isa lang ang Savior ng buong daigdig, Jesus Christ lang. Kaya, ako naniwala na kapag kung ibang churches o religious na pag-uusapan tungkol sa kabanalan, like Jesus Christ, pag tinanggap na may banal, may salamat sa Diyos. Pero mahalata muna ang tao na hindi namuhay sa kabanalan, ayaw tanggapin si Kristo. Kasi pag tinanggap si Kristo, isang asawa lang. Pag ayaw tanggapin si Kristo, ang gagawin, dalawang asawa, tatlong asawa. Pero pag tinanggap si Kristo, isang asawa lang, at hindi na siya namuhay sa sanlibutan, at hindi siya nagpapasakot sa mga tuntunin ng sanlibutan. Pag nasa kay Kristo. Kaya dito sa propesya ni Propeta Daniel, aral ni Kristo sapagkat siya yung umapos sa isang linggo at kalahati ng isang linggo. Yeah. Ngayon, ibinigay ang araw ng linggo mula linggo, Lunes, Biyernes, Sabado. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kaya ang dictionary po, kahit sa dictionary, lalo sa Webster Dictionary, ang Sabat ng Diyo, yung start ng Friday evening, yung pagkatapos ng Saturday evening. Lifetime na po yan, hindi na pwedeng baguhin yan sa Webster Dictionary. Sa mga nag-aaral. Ngayon, yung lifetime na yun, para sa akin po, laging wait mo yan, sabi ni po, na hindi na niya isulat pa sapagkat kayo din lubos na kakaalam. Ibig sabihin, itong dineclare na araw from Sunday up to Saturday, which is 7th day, ang kalahati noon ay anong araw? Ang kalahati noon ay Miyerkules. Na ang dineclare naman ngayon, the Labor Day from Monday up to Sunday. Na ang kalahati ng isang linggo na yon ay Lunes. Kaya tama na ang pagdala sa aral ng Christianity sa bansang Pilipinas from 15th, 21st century, tama yan, sila talagang nanguna dito. Magsilang tayo. Okay? Na kung ang Islam ay dumating dito from 13th, 18th century, praise the Lord. Dala din nila yan. Hindi ka naniwala yan. Ngayon, nung dumating sa atin, basa tayo, pinakita sa atin ng Diyos ang computation ito. So, nung diniclare nila ang Sabat na Sabado, at diniclare nila na ang linggo ay first day of the week, sa tulong ng Diyos, search the scripture, pinakita sa atin ang kalahati ng isang linggo. So, sa sulat ni Propeta Daniel from chapter 9, verse 27, ito po ang masasabi natin, ito yung aral ni Kristo, hindi aral ng sanlibutan. So, ang tanong, dahil pala kayo ay aral ni Kristo,
hindi na kayo mamamatay. Gusto nga naman kayo. Ano sabi ng scripture kanina? Pag kayo ay templo ng Diyos. Ang sabi kanina sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15. First Corinthians chapter 3, verse 17. Balikan natin, 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Halimbawa, gibain ka ng cancer, gibain ka ng diabetes, gibain ka ng cancer sa buto, gibain ka ng cancer sa atay. Sino man, ay gigibain mo ng Diyos yun. Iingatan ang kanyang ang katawan, ang templo ng Diyos. Kung sino yung lumalakad sa ilalim ng karunungan na hindi sa salibot ng tubig mula sa Diyos. Kaya sabi nga, walang gamot na pwedeng iinumin ng tao. Dapat na nakadepende ang kanyang buhay. Although, napakamahal ng Diyos ang sandaigdigan, ay kung may sipon ka, pwede kang uminom ng gamot. May lagnat ka, pwede ng gamot. Hirap kang huminga, pwede uminom ka ng gamot. Pero ang tunay na binisina, ang pagsunod sa pamahalaan. Kung matulog mo tayo, balik ang ating katawan sa alikabok. Ang mahalaga, nakapag-serve ka sa Panginoon once and for all sa daigdig na ito, sapagkat minsan na ang buhay. Dahil ito, ating pinasalamatan ng Diyos, kuya, na nung sinabi niyang pinatitigil, malakas ang loob natin sa bibig ko. Nasabihin natin sa daigdig, na tumigil ka na in the name of Jesus Christ. Tumigil ka na in the name of Jesus Christ. Ikaw Satanas, ikaw Lucifer, ikaw Diablo, ikaw Dragon, you must stop in the name of Jesus Christ. Kaya nasabi natin sapagkat pinatitigil na. Ang nagpatigil, hindi tayo, kundi yung salita ng Diyos. Alay, hain, ang daming mga ritual na ginagawa dyan, pinatitigil na yun. Sapagkat lahat ay na kay Kristo na. Lahat na kay Kristo na, at si Kristo bilang Espiritu, ngayon ay nasa mga taong templo ng Diyos. Nang sabi ng Colossus chapter 2 verse 20. Colossus chapter 2, verse 20. 22. 22. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. At ang mga bagay na iyay katotohanan mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anuman kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. So kung mag-serve lang sa Panginoon, maglingkod sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Dahil kung mag-serve sa Diyos, mali ang paglilingkod sa Diyos, like nung pinag-uusapan natin, hindi siya pwedeng gamitin para ipaglaban sa laman. Kahit magaling kang leader sa isang grupo, matagal kang nag-aaral, hindi mo kayang kontrolin ang flesh. Iban sa tamang paglilingkod sa Diyos, ikaw control ang buhay. Kaya sa tulong ng Diyos, ang Diyos ang gumagawa ng paraan sa time natin para mahatid tayo kay Kristo, maging paglilingkod ng 7th day kahapon sa Christ. Ngayon ay first day of the week. Sa tulong ng Diyos, sa pag-determine natin sa tamang celebration, sinisiyat natin sa buong daigdig. Ngayon, in more than 7 billion people, mayroon malang 7 ang mahipo ang Diyos. More than para sa kanyang kaharian. Salamat sa Panginoon sa ilang bilang din. Kami nangangarap, nagtuturo, libre o ng bayan, na kung ang sino man na nasa balik ng karamdaman, may sakit, nasa ICU, mapakinggan mo sa YouTube, mapakinggan mo sa FB, yung mga aral ng Diyos. In a seconds, pwede natin ma-receive ang healing mula sa Panginoon. Dahil kami may mga karamdaman din katulad ng mga tao.
but in the name of Jesus Christ, under His government. Ang mga bagay na ibig ng Diyos na gawin niyang templo, ikaw at ako ay pwedeng palabasin ng Diyos sa mga lugar kung saan ang na nagkaroon ng mga pagkalipin, tapos ng professions of men. Ikaw ay lingkod ng Diyos, lumabas ka sa ganun sa Christian. Tayo ay may karunungan hindi mula sa sanlibutan, kundi mula sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, sa pamunan ng kanyang bagay. At ito ang ating kasamakan ng papuri ng Diyos sa kanyang pinagaling, kanyang pinalakas, matutibay, paglakas sa anumang oras na darating ang Panginoon at manatili ang kanyang mga tingko, mga tibay at taglay ang kanyang mga sa Diyos. Sa ating pong pagsampalang pagtatapos, isang pagbati ng napakasayang pagdiwang ng first day of the week. God bless. I'm married sa